kunin na ninyo ang lahat ng gusto ninyo at umalis na kayo. Sige. Huwag niyo kaming madalin. Kailangan din namin ng babae sa aming kota. Kaya kunin ninyo ang babae. Sige, bilisan niyo! Bawas! Hindi! Huwag din yung pakialaman ng asawa ko. Kapapanganak lang niya! Wala akong pakialam. Kung anong gusto ko, yun ang masusunod. Kung harang-harang yan! Ideolohiya sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Ideolohiya inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. At ngayon mga kaibigan, narito ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Ideolohiya! Ano sa palagay mo, Roland? Hindi kaya tangkay na namang muling pasukin tayo dito sa bahay? Mahirap nilang gawin yun, Daddy. Mataas ang bakod natin. Meron pa tayong nilagyan ng kuryente. Sa bagay, hindi nila basta-basta mapapasok ang bahay natin. Dahil mayroon pang mga sundalong nagbabantay na itinalaga ni Hepe na magbantay dito sa atin. Oo, Daddy. Ay panatag nyo lang ang kalooban ninyo. Dahil may magliligtas sa inyo dito. Sana'y wala nang dumating na problema. Kasi hindi ko na kaya kapag may manggugulo pa sa buhay natin. Talaga naman na ganito ang buhay sa mundo, Daddy. Mayroong mga taong walang magawang matino sa kanilang kapwa-tao. Ano yan, Roland? Parang may sumabog sa labas ng gate. Dito lang Tignan ko, mo Daddy. ba? Titignan ko kung ano ang nangyari. Bakit may sumabog? Kailangan na malaman ko. Dito lang kay Daddy. Sandali lang. Mag-ingat kayo. Ano kaya yun? Bakit meron na namang nagpasabog sa aming harapan ng bahay? Ano kayang ibig sabihin nito? May gusto kayang gumanti sa amin? Ganon ba? Sana naman ay hindi. Maalalaman ko rin kay Rolana. Talagang hindi na kami matatahimik. Ako rin ay nag-aalala kung sinong may kagagawa nito. Ano kayang dapat kong gawin sa ganitong kalagayan? Ano? Senyor, nakakatakot naman yon. May sumabog na granada doon sa labas ng may gate. Oo, Paula. Mabuti na lamang at nandito si Roland. Nagbibigay ng nalakas ng loob ko. Kung hindi, baka kung ano na ang nangyari sa akin. Senyor, ano na ngayon ang binabalak ninyo? Dahil may nanggugulo po dito. Nakakatakot po, senyor. Kahit na ako ay natatakot na rin, Paula. Alam natin na iisa lang ang buhay natin. Kaya dapat tayong mag-ingat. Sana naman, di naaalis si Roland dito, senyor. Kailangan na samahan niya kayo. Kasi meron ng banta sa inyong buhay. Tatanungin ko siya kung anong gusto niyang mangyari. Lalong-lalo na sa naganap na naman ito sa atin. Senyor, meron po sana akong sasabihin sa inyo. Ano yan? Para din ito sa inyong kaligtasan.
Sige. Sabihin mo kung ano yon, Paula. Kung pwede, bakit hindi? Ang mabuti pa, Senyor, ay magbakasyon muna kayo sa ibang bansa. Magpalamig muna kayo para di na kayo guluhin dito. Parang may katuwiran ka dyan, Paula. Kailangan ko rin ang magpahinga. Kaya tama ka. Tama ka dyan sa sinabi mo. Salamat po, Senyor, kung pakinggan po ninyo ang payo ko sa inyo. Alam mo, Paula, wala na akong ibang maisip para malutas ito. Ako na nga ang ginugulo. Sila pang matapang na gumagawa ng kaguluhan dito sa ating lugar. Oo nga po, Senyor. Kaya kausapin po ninyo si Roland. Baka gusto rin niya daw mailayo kayo dito para naman di kayo mapahaba. Ay, naku, Salud. May masamang balita na nangyari sa lugar na pinupuntahan ko. Doon sa bahay ng sundalo. Ano ba yan, Bek? Baka peking balita na naman yung nasagap mo. Ikaw naman, Salud. Wala kang paniniwala sa akin. Akala mo, chismis lagi ang sinasabi ko sa'yo. Paano naman? Mahilig ka sa peking balita. Ay, siguro maniniwala ka pag ang sinasabi ko ay nasa pahayagan. Oh, ito, tignan mo. Oh. May nagpasabog at nagpaputok ng baril sa kanila. Oh, tignan mo. Oh. Yan. Ha? Ay, ganun ba? Bakit? Ano daw ang dahilan at may nagpasabog sa kanila? Oh, tignan mo yan. Di interesado ka rin na malaman. Kung bakit ganoon ang nangyari doon. O ano? Meron bang nasugatan o kaya'y napahamak? Wala naman. Ang rason kung bakit may nagpasabog kasi may gumaganti sa kanila. Kasi noong tinambangan ang negosyante na yon, ay napatay ng anak na sundalo ang mga bumaril sa kanilang mag-ama. Ay, nako. Pag meron kang kaya talaga sa buhay, talagang mapanganib ang buhay mo. Buti na lang nakaligtas ang mag-ama. Sigurado ako na asintado ang sundalo na yon, kaya di sila napahamak. Alam mo ba, si Lida, gulong-gulo ang isipan ni Senyor gayon. At di na niya alam kung ano ang gagawin niya. Ano ba ang plano ni Roland? Meron ba siyang sinabi kay Senyor kung ano ang dapat nilang gawin para malutas ang problema nila? Wala pa daw sinabi si Roland. Kasi may mga kinakausap pa siya para mahuli ang mga kasama ng mga kidnapper. Kung ganoon, balak palang kidnapin si Senyor. Buti na lang, kasama niya si Roland. Ay, nako, muntik nang mapahamak si Senyor. Oo, si Lida. Mapalad silang mag-aba kasi walang nasugatan sa kanila. Sa bagay, talagang magaling naman si Roland sa pakikipagbarilan. Siyempre, may pinag-aralan. Maganda pala yun ang pinag-aralan ni Roland. Kaya nailigtas niya si Senyor. Kaya lang, parang may kaba pa rin sa dibdib ni Senyor. Oo, Aling Paula. Kung kayo ang nandun, di ba kayo kakabahan din? Sa bagay, talagang tama ka. Talagang kakabahan din ako. Putok ng baril yun eh. Baka himatayin pa ako. Ay, hindi ko na maintindihan ang nangyayari, Aling Paula.
wala naman akong alam na kaaway ni senyor. Kundi mga kakompetensya lang sa negosyo. Yun ang alam ko. Kaya sinabi ko kay senyor na magbakasyon siya sa ibang bansa para madahimik ang buhay at isipan ni senyor. Aling Tasing, naghahanda ang mga kasama ni Eloy. Meron ba silang pupuntahan? Ay, talagang di ko mapagbawalan sa gusto niya ang aking anak Pilar. Gusto raw niyang gumanti sa mga sundalo na nakasugat sa mga kasama niya. Pero peligro yun, Aling Tasing. Di ba niya alam na marami ang kasama ng mga sundalo? Mga batalyon. Di nila kayang sagupain ang ganoong karami. Wala na akong magagawa, Pilar. Pinagsabihan ko na. Pero matigas ang puso niya. Di ko na siya mapipigilan sa balak niya. Sana ay walang masugatan sa mga kasama niya. Kasi ang kanilang kalaban ay bihasa sa labanan. Yun din ang sinabi ko sa kanila, Pilar. Kaya lang, uunahan daw ang mga sundalo. Bigla ang gagawin na pagsasalakay. Sana nga, di sila mapahamak sa kanilang pagsasalakay. Kasi, kawawa ang mga kasama niya na may pamilya pa na naghihintay sa kanila. Di ko na alam, Pilar, kung ano ang gagawin ko para huminto na sila sa ganoong gawain. Matagal nang lumipas ang nangyari kay Eloy at sa pamilya niya. Sana naman, kalimutan na niya ang pagganti kasi wala din siyang pakinabang sa ginagawang pagsalakay sa mga sundalo. Alam mo, Pilar, nalulungkot ako dahil di na niya ako pinakikinggan sa mga bilin ko sa kanya. Yaya Selina, pag nagising si Daddy at hanapin ako, ay sabihin ninyo na pupunta ako sa kampo at magpapaalam. Ha? Ang ibig mong sabihin, Roland? Kukuha ka ng bakasyon mo para mabantayan mo si senyor? Meron lang kaming lalakarin ni Daddy para di ako mag-alala sa kanyang kalagayan. Ha? Ibig sabihin ba yan? Magbabakasyon na si senyor? Doon sa hindi alam ng mga humahabol sa kanya? Ilalayo ko muna si Daddy sa lugar na mahirap puntahan para wala nang gagambala sa kanya. Mabuti ang naisipan mo, Roland. Kasi napapansin ko kay senyor ay naguguluhan siya. Kasi ngayon lang niya naranasan ang ganitong gulo sa buhay niya. Alam mo, Yaya, naaawa ko kay Daddy. Kaya lang, di ko alam ang gagawin ko para bumalik sa normal ang kanyang pakiramdam. Kaya dapat patignan mo si senyor sa doktor niya. Kasi parang nabigla si senyor sa nangyari sa inyo. Mabutit nabanggit mo yan, Yaya. O, kailangan na patignan ko muna si Daddy bago kami pumunta sa lugar na pagbabakasyonan niya. Roland, dito lang ba sa Pilipinas ang lugar na pagbabakasyonan ni senyor? Hindi, Yaya Selina. Doon sa lugar na di na mag-iisip si Daddy na masusundan pa siya doon para mapayapa na ang isipan at kalooban niya.
Salamat at nakainom na rin ako ng gamot na iniresita sa akin ng doktor. Bakit, senyor? Meron na naman ba kayong ibang sakit? Oo, Paula. Natakot kasi ako noong pinagbabaril kami sa aking kotse. Akala ko katapusan ko na noon. Siyempre, hindi ko pa kasi napirmahan ang mga dokumento na pagbibigay ko ng mana para kay Roland. Ay, at ngayon po, senyor, naayos na ba ninyo? Baka ba'y kapatid kayo o anak ng kapatid ninyo na meron ding babadahin? Wala nang iba, Paula. Kasi yung kapatid ko, wala ring anak. Kundi isang ampun din. Kaya kung ano ang naiwan ng aking kapatid, yun lang ang mana niya. At hindi legal ang pagkakaampun sa kanya. At paano naman ang hati ni senyora sa negosyo ninyo, senyor? Meron ba siyang kapatid o pamangkin na magbabada sa hati niya sa kayamanan ninyo? Walang problema dyan. Kasi wala na sa katinuan ang isipan ng aking asawa. Kaya ikaw na ang bahala sa kanya. Bigyan kita ng sapat na halaga para gagastusin mo sa kanya. At ikaw na ang bahala. Sige po, senyor. Kayo po ang bahala kung ganyan ang gusto niyo. Mabuti at pinayagan ako ni Major na mag-leave muna sa trabaho. At naiintindihan naman ang kalagayan ni Daddy. Kaya sigurado na matutuwa si Daddy kung sasamahan ko siya na magbakasyon. Oh. Ha? Yung jeep na puno ng mga nakabunot na tao. At may armas sila ng dala. Delikado. Masama ito. Papunta sila sa kampo. Kailangan kong matawagan si Major para mapaghanda at makatawag ng backup. Hello? Hello, Major. May mga armadong tao na pupunta dyan. Opo. Tumawag po kayo ng backup ngayon din. At babalik po ako dyan. Sige po. Babalik ako sa kampo. Hihinto ako dito sa malapit sa kampo. Pag dumating ang backup, sabay kami na aatake sa likuran ng mga rebelde. At masasapul silang lahat. Dito na ako maghihintay. Nagpaputok na ng armas ang mga rebelde. Tamang-tama. Dumating na ang mga backup. Ngayon, magsisenyas ako. At banatan namin sila. Mapatay kayang lahat ng mga sumalakay. Mga kaibigan, sundan bukas sa pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang ideolohiya. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdam, Jun Cabato, Robert D. Guzman, Ami Diaz, Oscar Ora,
technical supervision at sa musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman. Sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Ideolohiya! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.